ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rosel muling nagbukas ng kanyang puso kay Tali. Ngunit hindi ito basta pagbabalik. Hindi ito basta pagtanggap. Dahil sa loob ng kanyang isipan, punong-puno iyon ng pag-aalinlangan at ng takot na baka maulit ang lahat. Hindi naging madali para kay Rosel. Natanggapin muli si Tali sa kanilang pamilya. Sariwa pa ang sugat. Sariwa pa ang sakit. At ang nakaraan ay hindi basta nabubura. Pero nang makita niya si Tali, lumuluha nagmamakaawa. Tila ba desperadong humihingi ng kapatawaran. Hindi niya nagawang talikuran ito. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang babala. Tahimik pero matalim. Isang paalala na ang pagtanggap ay hindi nangangahulugan ng pagtitiwala. Tahimik ang paligid. Ngunit mabigat ang bawat salita. Sa pag-uusap ni na Rosel at Tali, walang sigawan. Pero bawat tingin mailaman. Habang nakatitig si Rosel kay Tali, hinimay niya ang bawat galaw nito. Bawat paghinga. Bawat pag-iwas ng tingin. Parang hinuhusgahan. Kung ang kaharap ba niya ay isang taong nagbago o isang taong mahusay lang magpanggap. At doon, malinaw niyang sinabi, mula sa sandaling iyon, babantayan niya si Tali. Hindi bilang kaaway, kundi bilang isang aninong laging nakasunod. Tahimik. Hindi nakikita. Pero laging handang sumalo sa pagkakamali. Sa loob ni Tali, naghalo ang lahat. Takot. At pag-asa. Takot na baka hindi na siya mapaniwalaan. At pag-asa na baka ito na ang huli niyang pagkakataon. Para itama ang lahat. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, patuloy na umiikot ang gulong ng hustisya at paghihiganti. Ang grupo ni na Chris, nakakuha ng mahahalagang retrato mula kay Maluang. Mga ebidensya, matitigas, malinaw, at sapat para ilantad ang mga lalaking pinaghihinalaang may kinalaman sa trahedyang sinapit ni Nabel at Tyrone. Ang aksidenteng iyon, hindi pa tapos, hindi pa rin naghihilom, lalo na para kay Nabel, na hanggang ngayon, hinahabol pa rin ang bangungot. Sa bawat tingin niya sa mga larawan, bumabalik ang lahat. Ang takot, ang sakit, at ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Chris. Isa-isa nilang tinunton ang mga lalaking nasa retrato. At sa huli, nabasag din ang katahimikan. Sa ilalim ng pressure, sa ilalim ng takot, napilitan silang magsalita. At ang katotohanan, parang apoy na biglang sumiklab. Sina Milan at Via, sila ang nasa likod ng lahat. Sila ang nag-utos. Sila ang nagplano. At sila rin ang may pinakamalalim na dahilan. Ang rebelasyong iyon, hindi na basta hinala. Isa na itong digmaan. Isang laban para sa katarungan. Agad kumilos si Rosel. Wala nang pagdadalawang isip. Ang kanyang determinasyon, mas malinaw pa sa liwanag ng araw. Ipinag-utos niya ang paghahanap kina Milan at Via. Bawat segundo mahalaga. Bawat oras parang habulan sa kamatayan. At sa kanyang isipan, iisa lang ang layunin. Tapusin ito. Kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang kapayapaan. Samantala, sa isang sulok ng tahanan, isang katotohanan ang sumabog. At si Tali, hindi handa. Sa kanyang mga kamay, nanginginig ang katotohanan. Sina Milan at Via, ang pumatay sa kanyang ama. Si Darius. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Tali. Ang ama niyang minsang sandigan. Ang pangarap niyang makapiling muli. Pinatay ng mga taong inakala niyang kakampi. Bumagsak si Tali sa kanyang emosyon. Ang bawat luha, hindi lang sakit, kundi galit, pagkawasak,
at matinding pagkabigo. Hindi na niya alam. Sino ang kakampi? Sino ang kalaban? Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang harapin ang katotohanan. Sa loob ng bahay, humarap siya kay Via. Walang takas. Ang boses niya, nanginginig pero matatag. Ang mga mata niya, nagliliyab sa galit. Ipinamukha niya ang kasalanan. Ang dugo ng kanyang ama, na kailanman hindi mabubura. At sa isang iglap, sumabog ang lahat. Hindi napigilan ni Sally ang sarili. Isang malakas na sampal, ang tumama kay Tali. Hindi lang pisikal, kundi puno ng galit at desperasyong itago ang katotohanan. Pero huli na, dahil ang sandaling iyon, ang naging simula ng pagbagsak ng lahat. At parang itinadhana, dumating si Nebel. At sa kanyang pagdating, parang may liwanag na sumilay. Sa gitna ng kadiliman, isa-isa, nabunyag ang lahat. Ang kasamaan ni Milan at Via. Hindi na kayang itago. Bawat salita, bawat ebidensya, parang martilyo, na sumisira sa kanilang mga depensa, hanggang sa wala na silang matakbuhan, kundi ang katotohanan. Ngunit sa halip na sumuko, pinili nilang tumakas. Humahabol ang mga pulis. Ang bawat hakbang, papalapit sa katapusan. At sa gitna ng kaguluhan, inilabas ni Via ang kanyang baril. Isang malinaw na babala. Handa siyang lumaban. Handang pumatay. Handang tumakas kahit may madamay. At ngayon, papunta na tayo sa huling yugto. Kung saan, ang bawat isa kailangang pumili. Si Rosal, awa o hustisya. Si Tali, pagbabago o nakaraan. Si Nebel, takot o kalayaan. At si Milan at Via, katotohanan o tuluyang pagbagsak. Ang lahat, hahantong sa isang matinding sagupaan. Kung saan, ang bawat putok ng baril, ay hindi lang laban ng katawan, kundi laban ng konsensya. At sa gitna ng ingay, at ng takot, isang tanong ang nananatili. May pag-asa pa bang magbago? Ang mga taong nalulong na sa kasamaan, o tuluyan na silang lalamunin ng sarili nilang mga kasalanan? Sa mga sandaling ito, bawat titig mahalaga, bawat katahimikan may ibig sabihin, bawat desisyon may kapalit, at habang papalapit ang wakas, iisa na lang ang hinihiling ng lahat, na sana, sa huli, manaig pa rin ang katotohanan, manaig ang hustisya, at ang mga pusong sugatan, matagpuan ang kapayapaan. Kahit pa, dumaan sila sa pinakamasakit na paraan. Sa gitna ng habulan, humahangos ang mga pulis. Sumisigaw ang mga tao. At ang bawat segundo, tila ba isang bomba na handa ng sumabog. Si Via, nakatutok ang baril. Ang kanyang mga mata, wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi na siya ang dating nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Ngayon, handa na siyang pumatay. Para lang makaligtas. Lumayo kayo, sigaw niya. Malakas nanginginig pero puno ng desperasyon. Sa di kalayuan, nakatayo si Rosal. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Pero ang kanyang mga mata, nakapako kay Via. Parang isang hukom na naghihintay ng huling desisyon. Sa loob niya, may naglalaban, awa, at galit, pagpapatawad, at hustisya. Tapos na to, Via. Mahina ngunit matigas na sabi ni Rosal. Wala ka nang matatakbuhan. Ngunit mumiti si Via. Isang ngiti na puno ng kabaliwan. Tapos na, sagot niya. Hindi pa nagsisimula, Rosal. At bigla, mas hinigpitan niya ang hawak sa baril. Sa kabilang panig, si Tali nakatayo. Nanginginig. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa galit na matagal na niyang kinimkim. Sa harap niya, ang taong pumatay sa kanyang ama. Sa harap niya,
Ang katotohanang sumira sa kanyang buhay. Viali. Mahinang bulong niya. Pero sa bawat hakbang niya palapit, lumalakas ang kanyang loob. Bakit? Isang tanong na punong-puno ng sakit. Bakit mo ginawa iyon sa ama ko kay Darius? Sandaling natahimik ang paligid. Parang lahat. Huminto. Tumingin si Via kay Tali. At sa unang pagkakataon, may bahid ng emosyon ang kanyang mga mata. Pero mabilis din itong nawala. Mahina siya, malamig niyang sagot. At ang mahina walang lugar sa mundong ito. Parang sinaksak ang puso ni Tali. Ang kanyang mga kamay. Unti-unting kumuyom. Hindi siya mahina di. Pabulong niyang sagot. Mas tao siya kaysa sayo. At sa isang iglap, sumiklab ang galit. Tumakbo si Tali palapit kay Via. Sumigaw ang mga tao. Wag! Putok! Isang malakas na putok ng baril. Ang umalinggaw sa buong lugar. Tumigil ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Rosel. Tali! Ngunit, hindi si Tali ang bumagsak. Si Nebel. Sa gitna ng kaguluhan, sumalo si Nebel sa bala. Ang kanyang katawan. Unti-unting bumigay. Dahan-dahan siyang napaluhod. Hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Nebel, sigaw ni Tali. Punong-puno ng takot at sakit. Agad siyang lumapit. Yakap-yakap ang kaibigan. Bakit mo ginawa iyon? Ngunit si Nebel. Nakangiti. Mahina pero totoo. Kailangan may matapos na di. Bulong niya. At hindi ikaw yon ni. Umuagos ang luha ni Tali. Hindi na niya mapigilan. Ang sakit. Hindi na kayang itago. Sa likod nila, unti-unting napapalibutan si Via. Mga pulis. Nakatutok ang mga baril. Wala na siyang kawala. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Bitawan mo na yan, Via, sigaw ni Rosel. Tapos na. Ngunit napatingin si Via kay Rosel. Pagod na. Wasak na. Pero may natitira pang apoy. Hindi ako matatalo di. Mahina niyang sabi. Hindi ako magiging katulad ninyo di. At bago pa makapigil ang lahat, itinutok niya ang baril. Sa sarili niya. Via. Putok. At sa isang iglap, natapos ang lahat. Tahimik. Walang sumisigaw. Walang gumagalaw. Parang ang mundo. Napagod na rin. Sa gitna ng katahimikan, si Rosel dahan-dahang lumapit. Tiningnan ang lahat. Ang dugo. Ang luha. Ang katotohanan. At sa wakas, naramdaman niya ang bigat ng hustisya. Si Tali. Yakap pa rin si Nebel. Huwag kang iiwan. Paulit-ulit niyang sinasabi. Pero ang katotohanan, unti-unti nang kumakawala si Nebel. Tali di. Mahina niyang tawag. Tapusin mo Tuti. Magbago ka ni. At sa huling paghinga, ngumiti siya. At tuluyang pumikit. Isang sigaw. Ang bumasag sa katahimikan. Sigaw ni Tali. Na punong-puno ng sakit at pagkawala. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Si Rosel. Tahimik. Mas matatag. Pero sa loob, bitbit niya ang lahat ng alaala. Si Tali. Nagbago. Hindi dahil pinilit siya, kundi dahil pinili niya. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang pangalan ni Darius. At ni Nebel. Bilang paalala, na ang tunay na pagbabago ay may kapalit. At sa huli, hindi lahat ay nakahanap ng kapayapaan. Pero ang katotohanan, na naig, ang hustisya, na ibigay, at ang tanong, na minsang bumalot sa lahat, nasagot na rin. May pag-asa pang magbago. Kahit ang mga taong naligaw sa dilim. Pero minsan, kailangan muna nilang harapin ang pinakamabigat na kapalit.
At dito nagtatapos. Hindi lang ang isang laban, kundi ang isang kwento. Ng kasalanan, ng pagsisisi, at ng pagbabago.